Good day, everyone. So, in this video, we will discuss on how to use the include function of the PHP. And also, we will try to connect our database into our Spotify website by creating some PHP files with its SQL and PHP codes. Okay, so last video we discussed about on how to convert your HTML file into PHP file. And also I forgot to inform you that once we um convert our HTML file into PHP file, we need also to update or rename also the href links inside our codes because I know the same with me. I also link my other also link my other uh files into my index pages such as the sign up page and also the login page. So before I use the sign up.html and also the login.html. And I forgot to rename it last time since we converted it from .html into .php. Okay? So before that, let me rescale my screen so that uh, it can provide a clear view for you. Okay, so dako na ang ako ang screen, no? And next, let's open our Sublime. Tapos, let's open again the file or the folder inside the htdoc, sorry. So, let's click the file on the menu, tapos click the open folder, and then hanapin natin yung Spotify folder natin from the htdoc. So, paano nga ulit uh, makapunta doon sa htdoc? So, from this PC, punta tayo sa OS natin or sa drive C, tapos hanapin natin yung sump na folder, then click, and then hanapin ulit yung htdocs. Okay, so inside the htdocs, nandun yung Spotify folder natin. So, select the Spotify folder, and then click the select folder sa baba ng modal. Okay? So, ayan. So, na-open na natin uh, yung Spotify na web pages natin inside the htdocs. So, click natin yung index. So, sa index, guys, di ba nakita nyo last time na yung index ko ay may dalawang buttons which are the sign up and also the login button. So, hanapin natin yun. Okay. So, narito na yun, no? So, ito yung sign up button natin. Tapos, see, nakalimutan natin i-rename. So, hindi na siya .html, .php na siya. So, para malaman nyo bakit need natin siya i-change, so, let's try to open muna. Before changing it into .php, let's open uh, our Spotify website in our browser. So, before natin i-open, open muna natin yung sump natin na control panel. And then let us click start the Apache and also the MySQL. So, once na nag-start na sila, so punta na tayo sa browser natin. Open nyo kung ano yung browser na gusto nyo, Mozilla Firefox or Google Chrome or Microsoft Edge. So, I'll choose the Google Chrome. And then, I'll go into guest mode. So, sa guest mode, guys, ayan. So, type natin localhost / so, ano yung name ng folder natin? Spotify. Ayan. So, click. Okay. And then, dito makita natin no, na may dalawang buttons tayo, sign up and also the login. So, kung i-try natin i-click yung sign up, since hindi natin siya na-rename no from .html, dapat maging .php na siya.
So, cannot found siya, not found siya. Okay? The same din sa ating login. So, not found din siya kasi yung nasa code natin is .html pa yung file extensions nila. So, balik tayo. Balik tayo sa ating code, sa ating index.php. So, i-rename natin. So, sa sign up is dapat sign up.php. And then also sa ating login, so dapat login.php. Okay, so save natin yung code natin. Tapos, balik tayo sa ating browser. Tapos, i-refresh natin. Tapos, to check if nag-update po or na-link na ba talaga yung login and sign up page natin. So, let's try to click the sign up and login pages. Okay, the button, sorry. So, yan. So, na-connect na siya. And also, our login. So, yan. Okay. Yan, guys. So, thank you. So, next step is, let's try to use the PHP function, which is the include. Okay. So, before that, let us click the view from our menu. And then, hanapin natin yung layout. Tapos, click natin yung two columns. Okay? Or, you can simply use the shortcut keys na Alt-Shift-2. Alt-Shift-2. Okay? So, yan. Dalawa ng column. So, pwede tayo maka-open ng multiple pages na ma-check natin yung dalawang pages. Okay? Sige, so dito sa kabila, index.php, then let's try to open our homepage.php. Okay? So, since similar lang silang dalawa, no? Yung makaiba lang sila sa navigation port, which is sa index.php, dalawang button na which is the sign up and log in. Pero kay homepage is yung username na ng ating user. So ngayon, let's check kung ano pa yung similar codes nilang dalawa. So since similar sila, no? So similar yung codes ng sidebar natin. Sorry. Ayan. Similar sila ng codes. Ayan. So, pwede natin to siyang, para hindi tayo mahirapan later on kapag may gusto tayong i-edit sa sidebar na port, para hindi tayo mahirapan na pag isa-isahin pa natin i-open yung mga pages na may mga sidebar na codes. So, para once lang tayo mag-edit, so pwede natin siyang i-pull out yung code na yan, tapos gamitan natin ng include function ng PHP. Okay, so let's try Control N for new file. Tapos, select all the codes na nag-include ng ating sidebar. Tapos, Control X. And then, dito sa ating new folder, paste lang natin yan siya. Ayan. Tapos, save natin yung new file natin. Ilagay natin sa source na folder. Tapos, sidebar.php yung file name. Okay? Again, so it depends on you ha. Kasi alam ko yung iba sa inyo, iba yung codes nyo, iba yung way kung paano kayo nag-code. Pero if similar sa akin yung codes nyo, you can follow my style. Okay? Sige. So, save natin. Ayan, may sidebar.php na tayo. Tapos, dito sa ating index.php, since pinull out natin yung code for the sidebar, so let us use the function include of the PHP. So, paano siya gamitin? So, let's type less than sign, tapos question mark, and then PHP. So, yan yung opening tag ng ating PHP for our PHP code. And then yung closing tag niya is question mark, then greater than sign. Okay, so in between there, dyan natin ilalagay yung mga codes natin for PHP. So, dito, gamitin natin yung @include.
So, yan yung include function. Yan. And also, similar, si PHP similar sa um, other programming languages like Java or C or anything else kasi every line dapat mag-end ng semicolon. Okay? So, don't forget the semicolon, guys. Okay, so yan yung include function ng PHP. Now, para ma-connect siya doon sa sidebar.php natin. So, ilalagay lang natin yung name ng, yung file name. Like, di ba, sidebar.php. However, yung index.php natin is nasa labas kasi. Tapos, yung sidebar.php is nasa loob ng source folder. So, lalagyan natin ng path kung nasaan si sidebar.php. Okay? So, source/sidebar.php. Yan yung path niya. So, dito, sa ating browser, kung ating refresh, okay lang. Walang nawala. Okay? Ayan, guys. Okay? Next is, doon tayo sa ating homepage.php. So, since similar pa rin silang dalawa, no? So, i-pull out natin yan, delete, and then, type pa rin tayo ng opening tag ng PHP natin, PHP, tapos question mark, less than sign, and then, at include, semicolon, tapos yung file name na sidebar.php. Ayan. So, para ma-check natin, no? So, let's try to type the home page. Ano, sorry. Nasa loob ng source folder, di ba? Si homepage. So, source/homepage.php. Ayan. So, nandyan pa rin yung ating sidebar. So, balik tayo. Ay, hala, sorry. Okay. So, may nalimutan pa rin tayo. No? So, sa homepage, pag mag-click tayo ng logout, so, index.php. Nakalimutan natin i-change yung .html niya. Okay, sige. Balik tayo. So, logout. Ay, sorry. Refresh and then try to log out. Ayan. Nakabalik tayo sa index.php natin. Ayan. Sige. So, yan yung first step natin. Next is we also have the navigation. Similar lang silang dalawa, di ba? So, pwede din natin silang pag-isahin. Okay? So, let's make a new file. So, Control N. Tapos, save na lang din natin siya daan, no? So, save as. Save natin sa loob ng source folder. Tapos, navigation.php, yung file name natin. Okay, navigation.php, save. Tapos, yung navigation natin, hanapin natin. Yung navigation code ko is ito, yung top navigation. So, ito, konti lang naman. So, ito yung para kay index. Okay? So, cut ko yan. And then, ipipaste ko yan kay navigation.php. Ayan. Tapos, another include function here. So, let's type the opening and closing tags of the PHP. And also, let's try to type the @include. And then, semicolon sa last part. And then, yung file name natin. Source, nasa source folder, di ba? Tapos, yung file name ng navigation.php natin. So, navigation.php. Ayan. So, save natin. Save din natin yung navigation.php natin. Ayan. So, let's try to refresh our page. So, ayan. So, nandyan pa rin yung sign up and login natin. So, paano naman yung homepage natin? So, ililipat ko si homepage doon sa kabila para
para ma-side by side natin differentiate kung ano yung magkaibahan ng ating navigation, top navigation sa ating index page and also sa ating home page. Okay? So, almost similar sila. Dito lang sila nagkaiba sa part ng unordered list. Okay? So, meron tayong unordered list sa ating navbar, sa ating index page na which is yung sign up and also the login. However, dito sa ating homepage, yung yung username na ng user. So, yung gagawin natin is, pwede natin siyang i-transfer, ipag-isahin silang dalawa, pero may ilalagay lang tayo na function para dyan. Okay? So, yung gagawin natin, okay, so yung gagawin natin is, i-copy paste muna natin yung code natin dito sa div navbar natin. Okay. Tapos, cut natin yan. And then dito guys, so ito yung para sa index page natin, no, for easier navigation din and for documentation purposes. So lagyan natin siya ng comment na for index.php. And then yung sa baba niyan, after niyan is paste natin yung another code natin, no, for navbar. So, lagyan din natin ng comment for documentation purposes. Then, for uh, homepage.php. Ayan. Tapos, yung gawin muna natin dito sa for homepage is, i-comment out muna natin siya. I-hide muna natin siya. Later on, after natin makalagay ng codes for the sign up or login. So, babalikan natin to siya mamaya. Okay? And then, balik tayo dito sa ating home page. Tapos, delete natin yung top navigation. And then, lagyan natin ng PHP function na include function. So, let's type the opening tag of the PHP. Okay, sorry. And also the closing tag. Tapos, lagay na natin yung include function, semicolon, tapos yung file name ng ating navigation.php. So, since nasa the same folder lang si homepage.php at saka navigation.php, so no need to put the folder name para sa file path niya. Okay, so yan. Save natin, then save din natin yung navigation.php. Balik tayo sa ating code. Ayan. So, let's try to open or i-check natin yung homepage natin. So, homepage.php. So, sorry. Not found because nasa folder siya. Nasa folder na source. Sorry. So, source/homepage.php. So, yan. So, the same na sila. The same sila ni index, no? Since hindi pa natin nilagyan ng other functions yung ating navigation.php na dapat kung nakalogin na si user, so, i-discard niya yung first code, yung for index, and then yung i-check niya yung gagamitin niya yung code para sa homepage. Okay? Sige. So, balik tayo sa ating codes. And then, guys, let's now start connecting our Spotify page into our database.
Sige, so, gawa na naman tayo ng another file. So, Control N. Tapos, isi-save natin yan. Yung file name natin for this one is, file name natin is db_config.php. db database underscore configuration.php. Okay, so this is the database configuration. So, saan natin siya ilalagay? Dito sa, gawa na naman tayo ng another folder. Okay? Para for easier navigation and for organization ng ating codes. Okay? So, yung file name ng folder is database for database. Okay? So, lahat ng file na related sa database, dyan natin ilalagay sa folder na database. Okay, sorry for that one. Okay, so open natin yung database, then dito natin isi-save si database configuration na file natin. Okay, so save. So na-save na siya. Ngayon, ilalagay natin dito yung PHP codes natin for our configuration. Okay? So, opening tag ng ating PHP, and then, sorry. Ay, bakit siya nag-automatic ng ganyan, no? Okay, so, don't forget also the closing tag para hindi natin malimutan. And then, gawa tayo ng variable, PHP variable na ang name ng variable natin is hostname. Ano yung hostname natin? So, obviously, yung hostname na ginagamit natin is localhost. Okay? Then, don't forget the semicolon. Next, another variable, tapos username. So, ano yung username natin? Root. Okay? Ano yung root? Yan yung default na username. So, wag na nating i-change para hindi natin malimutan in the future. Kasi if ever mag-IT kayo or mag-com sa in college, baka malimutan nyo na pinalitan nyo yung username ng ninyo. So, root na lang pa rin. Okay? Default lang yung natin. Gagamitin. So, yan yung default username. Okay, then next, another variable pa rin, then password. So, ano yung password? Walang password. Di tayo maglagay ng password, guys. Default, yan yung default password. Empty. Okay, and lastly, our database name. Ano yung database name? So, again, yung database name dapat the same sa kung ano yung nilagay ninyo doon sa PHP_MyAdmin. Okay? So, ano yung database natin? Dapat same spelling, same yung casing, letter cases ng ating database. So, balik tayo dito sa browser. Open natin yung database natin. localhost/phpMyAdmin. Okay? Sorry. Sorry. Dito na lang for easier. So, sa MySQL, open natin yung admin. Ayan. Ay, lumali, no? Small letters pala lahat. Sorry. So, yan. So, yung name ang ating database is Spotify. Small letters lahat. Tapos, dapat the same yung spellings, ha? Okay? So, dito, Spotify. Spotify. Ayan. So, yan guys. Yan yung 4 na variables sa kailangan natin for our configuration sa ating database. Ngayon, gagawa na tayo ng i-connect na natin siya doon uh, sa ating database. Okay, so gawa tayo ng another variable which is the DB and then function na MySQLi connect. Ayan, MySQL, pwede din MySQLi connect.
And then don't forget the semicolon. Tapos, simply, lagay lang natin yung yung variable, yung apat na variable na ginawa natin, yung host name, comma, tapos yung variable na username, comma, a variable na password, and then comma, and lastly, our variable na database name. Guys, dapat magkasunod-sunod talaga yan sila ha. Okay. And if ever hindi successful yung pag-connect ng ating website doon sa database, then mag-die siya. Okay? Then titigil siya, guys. Close niya yung yung variable na ginawa natin. Okay? So, for documentation purposes, lagyan natin ng comment. Sorry. So, this code is to create the connection. Okay? Connection between our website into the database. Okay? Next. So, ito-check natin yung connection natin if successful ba or hindi. Okay? So, if hindi nag-connect yung database natin at saka yung website natin, so may prompt doon sa console parts ng ating website, which is dapat yung niya, yung message niya is connection failed. Okay, and then i-concat natin or idugtong natin yung kung ano yung error sa pag-connect natin, sa pag-try natin sa pag-connect doon sa ating database. So, gamitin natin yung function na mysqli, mysqli, tapos connect underscore error, and then yan. And also don't forget your semicolon. Yan. So, save natin yan. And then after that one, para talaga siya, guys. Punta tayo balik sa ating index page, index.php. And then dito sa pinakataas, sa first line, dito mag-insert tayo dito ng ating PHP code. Tapos PHP. And then yung close tag niya, no? And then, lagyan natin session underscore start. Yan. Then, don't forget your semicolon. Ayan, guys. So far, yan, no? Okay, nakahabol ba kayong lahat? Okay. Aside dito, guys, sa index.php, lagyan din natin ng session start yung ating login page. Okay? Dito sa login page, mag-insert din tayo nito. So, copy-paste lang natin. Pwede din. Then, save natin. Okay? Okay, so, save natin yung code and then try natin. Wait lang ha. So, open natin yung database ulit. Dito na lang for easier navigation, no? Okay, sige. So, localhost / phpMyAdmin. So, small letters, yun yung kalimutan ko kanina. Okay, so dito sa ating database, so we have 4 tables, no? We have the user table, the playlist underscore content table, the playlist table, and also the music. Okay, so punta tayo sa user. So makikita natin na wala pang laman yung user natin. So for this example, so mag-insert tayo ng isang sample lang na para may lang tayo, may isa sample later on sa pag-login and logout. Okay, so
username. So, ano yung username na gagamitin natin? So, for example, yung username ko is Alin Joy 123. I know, Alin. Alin 123. Tapos, yung first name or F name, no? First name is Alin. Middle name natin is Yes. And then the last name is Kalkaben. Tapos, yung email is, for example, alin123@gmail.com. Yan. Tapos, contact number is 090876543210. Yan. And then, gender natin is female. Birth date, for example, yung birth date natin is, for example, March 1, 2023. Tapos yung password, guys, so this is only for example lang ha. So, password natin is Alin pa rin, 1, 2, oh, ba? Yeah, 8. Big letter lang. Alin, big letter 8. Ayan. Wait lang. At Alin, 1, 2. Sige. So, save muna natin. Blank lang muna yung user photo, no? So, again, so, naglagay ako, username, Alin123, small letters. Tapos, yung first name, middle name, last name. Tapos, yung email. And then, yung contact number, gender female, yung birth date. Tapos, yung password, at Alin123. Okay, sige. Tapos, pag once natapos na tayo, no? So, isa lang yung ilalagay muna natin for in our database for example purposes muna. So, let's click the go button. So, pag successful na siya, ayan yung ating query, no? SQL query. Ito. And then, one row inserted na siya. Okay, guys. So, after this one, so, let's check the table if nandun na ba talaga, if may laman na ba talaga yung database natin, if nandun na ba si Alin sa database natin. So, let's click the browse. And then, ayan, nakita nyo. Ayan, guys. Okay, guys. So, in this example, I know it is not secured yung paglagay natin ng password because dapat sa database, guys, hindi ganito yung itsura ng mga values ng ating password. Dapat naka-decode siya or naka-encrypt. Sorry, naka-decode. Dapat naka-encrypt siya para for security purposes. But, in this example, hindi muna natin encrypt para hindi kayo mahirapan. Okay? So, I will teach you that this encryption part later on pag mag-face-to-face na tayo. Okay? Sige. So, yan yung ating example, no? Tapos, balik tayo sa ating website dito, sa ating Spotify. Tapos, para ma-check natin if successful ba yung pag-connect ni browser, ni website at saka ni database. So, Control-Shift-I muna tayo. Tapos, punta tayo sa console, no? So, yan. So, if wala pa tayong makita, no? Kasi hindi pa talaga tayo nag-start ng uh, nag-start ng pag-call out sa ating database kasi hindi pa tayo nag-login. Sige, so next dito guys is mag-connect na tayo sa ating login page. Yan. So sa login page guys, sa login page is maglagay tayo ng ayan, wait lang po ha. Sa login page is yung form natin. So, di ba may form tayo yung username at saka yung password? Sige, so I think mag-limit lang tayo sa username na wag na lang muna natin i-email. So guys, please delete the email. Username lang yung ating gamitin. Sa form, di ba may form tayo na HTML tag na ginamit? So,
Dito guys, lagyan natin siya ng ID, which is the login. Tapos, yung method, this is very important. Dapat lagyan talaga natin ng method. So, dapat yung gamitin natin is the post. And then, after this one is the action. So, ano yung action? Saan siya papunta once nga i-click yung login button? So, yung action niya, papunta siya doon sa ating database na folder, particularly on the authenticate authenticate.php file. So, nandun kay authenticate.php file, lahat ng mga commands and also the SQL queries sa pag-login. Okay? Yan. Tapos, dito guys, I know some of you, again ha, username na lang yung gamitin natin, username and also the password. Okay, I know some of you forgot to insert the ID of your ID of your username and also the name of the input box. So dapat lagyan natin 'yan. Okay? So dito guys, yung ID natin is uname. And also the name is uname pa rin. Ayan guys. Okay? Uname, yung ID, tapos yung name attribute, value niya is uname pa rin. Also, the same pa rin sa password ha. So, sa password, lagyan pa rin natin ng ID. So, yung ID natin is, lagyan natin PWD, no? Shortcut for the password. And also the name, PWD. Okay, why is it important to insert a name attribute on every tags because ito yung gagamitin natin later on sa pagkuha ng kung ano yung nilagay or in-input ng user dyan para makuha siya later on sa PHP. Okay? Sige. Next is, pinaka-important guys ay yung button natin. Dapat yung button natin guys is, yung type niya is submit. Okay? Tapos syempre yung, meron din siyang, ayan lang. Okay? Kasi pag once na ni-click yung button, so papunta tayo dito sa database /authenticate.php. Okay? So save natin yung login.php natin na file. And then dito sa kabilang side na naman ng ating Sublime, gawa na naman tayo ng new file. So Control N. Tapos, after this one, isa-save natin siya. Save as. Tapos, ano nga yun? Authenticate.php, yung file name. Again, doon sa database na folder natin ilagay ha. So, authenticate.php. Authenticate.php. Ayan. Save. So, yan na yung authenticate.php natin. So, dito sa authenticate.php, mag-type na naman tayo ng PHP codes. So, ano yung PHP codes? So, again, first is yung opening and closing tag ng ating PHP. Okay, guys? Next is to include the database configuration nga file na ginawa natin kanina. So, db_config okay, config.php. So, yan yung ginawa natin kanina, no? Yung ginising natin yung si database na Spotify. Tapos dito, pag nagising siya, so, mag-session start tayo. And then after that one, guys, lagyan na natin ng if. If condition. If yung underscore server, tapos request method, request underscore method, if ang request method ay post, sige nga, saan niya makikita yung post na request method?
Di ba doon, balik tayo sa ating login.php. So ito yung request method. Yung method, attribute doon sa form na nilagay natin. Okay? Post. Then post yung value. So if post, if true, then papasok tayo doon sa ating if na statements, kung ano yung mga codes under inside the if true yung condition. Tapos, dito na natin kunin yung username na tinype ni user. Okay, so gawa tayo ng variable na username. Tapos, paano natin kunin doon sa login.php? So, another variable, tapos post. Tapos, kung ano yung value ng name attribute ninyo doon sa input text for the username, yun din yung ilalagay nyo dito. So, name. Uname, di ba? Uname. So, again, saan to galing yung uname dito? Nandito siya sa name attribute sa ating login.php. Okay? Another one is for the password. So, gawa na naman tayo ng another variable for password. Tapos, post under, $sign underscore post. And then, ano yung name value, ano yung value ng name attribute niyo doon sa login.php. So, yung ginawa natin is PW, di ba? Okay, so yan. PW. PW, yan. Okay, so dapat similar silang dalawa. Okay. So, nakuha na natin yung values na in-input ni user. So, ngayon, gagawa na tayo ng SQL query. So, paano magawa ng SQL query? So, di ba, nasa notebook nyo yon, pinasulat ko. So, gawa tayo ng select all from, so, saang table? Doon sa user table. Where ang username, okay, guys. Ito yung username. Dapat, the same yan yung spelling niya, tsaka yung letter cases niya, dapat the same kung ano yung nakalagay doon sa database niyo. Okay? So, again, dito sa database natin, meron tayong username na attribute. So, ito yun, username. So, small letters lahat. Then, spell out talaga yung username. So, yan yung ilalagay din natin dyan. Okay? Tapos, single quotes. And then, yung variable na nilagay natin kung saan nilagay natin yung in-input ni user. Ito, So, yan. Dyan. Okay? And, yung password. So, ano yung spelling dun sa database natin na password? So, yan. Spell out din. Small letters. Okay? So, password. Then, single quote. Tapos, ilagay natin yung variable na password na ginawa natin. Ayan. So, I think yan na, guys. Tapos, after this one is, i-connect na natin siya dun sa query. Dun sa database. So, gawa tayo ng another variable, which is the result. Tapos, yung variable na db na ginawa natin doon sa db config na file. Tapos, query function. Query function, tapos ilagay natin dyan yung SQL query na ginawa natin. Yung nasa variable na query. After niyan, guys, is gawa tayo ng variable na data in which ilalagay lang natin kung successful ba siya or not. Okay?
Okay. Next is the variable row. So, lagay natin yung result. Tapos, fetch associate. Okay? Ano, sorry. Bakit ba na ganyan? Ayan. Okay, guys. So, once na successful, may laman yung result. So, ilalagay natin dun sa row na variable. And then, let's check if may laman yung row. If may laman ang row, so, kunin natin lahat ng data na nasa database. Data ni user. Okay, so, in this case, no, so, yung isa pa lang man yung user na nilagay natin sa database, no, si Alin Joy. So, si Alin, sorry. So, if ever si Alin yung nag-enter ng username, Alin, tapos yung password niya. Tapos, if ever successful yung pagkuha ng result, so if may laman yung row, so lahat ng information ni Alin na nasa database, is kukunin natin. Okay? Para later on, magamit din natin yan siya sa pag-view profile. Okay? Sige, so, dito guys, session variable, tapos yung index keyword niya is user, meaning, yan yung username. Tapos, ilalagay natin yan yung kung ano yung nasa username na column doon sa database. Okay? And then next is the session, sorry, user ID. So, kunin natin yung user ID niya doon. Ano nga yung uh, spelling? Yan o user underscore ID mula sa ating database. Tapos, next one is another session. Ay, sorry. Session, tapos, yung first name. Yan. So, first name. Tapos, doon sa database natin, ano nga yung attribute ng first name, di ba? F name. Di ba? Ayan. Next is for the middle name. Middle name. So, M name yung nasa database. Next is session. Last name. So, yung nasa database is L name, right? L name. Ayan. Tapos, we will get also the email. Session. Email. So, ano yung spelling na nasa database? So, the same pa rin, no? So, row, and then email. Next is our contact number. Session, contact number. Yan. Tapos, yung nasa database is spell outed, no? Contact underscore number. Ay. Next is, ano pa nga? Gender, birth date, and also the, ano pa na, no? Photo. Okay, so session. Ay, sorry, no. Wrong spelling. Gender. Okay, so row. And then, ano yung attribute niya doon sa database? Diba, gender. Small letters, tanan. Tapos,
Tapos, birth date, B-date na lang. B-date. Tapos, yung nasa database natin is birthday. Tama ba? Yeah. And the last one, I think this is the last one, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, last one is the photo. Okay, so underscore session before your ayan. So photo is equal to row user underscore photo. Oh, okay. So yan yung mga data na kukunin natin mula sa database. Okay? Tapos since nagawa tayo ng data na list variable, so if may laman yung row, kinuha natin yung mga data, so lagyan din natin ng uh, lagyan natin ng message or lagyan natin ng palatandaan si data na variable na successful yung pag-connect natin. Tapos, data, yung error message is wala tayong error message. Okay? Kasi successful yung ating pag-connect mula sa database. If walang laman, if hindi successful, kung walang laman yung kung walang laman or hindi successful yung pag-connect kasi hindi na nakita ni PHP yung data na hinahanap natin or not existing si username or mali yung hindi nag-match yung username and password mula sa tinype ni user. So, lagyan natin dito ng error message. Data, success, is equal to 0 kasi fail siya, diba? Tapos, data, sorry, ito ng error message. Tapos, yung error message is, sorry, incorrect username or password. After this one, so sa labas, lagyan natin ng header. If ever successful, no? If tapos na tayo, no? So, lagyan natin ng header, tapos, papunta siya doon sa location ng saan? If successful yung pag-login, so automatically, doon siya papunta sa homepage. Wait, nasa login tayo, no? Login. No. So, labas tayo. Yung authenticated PHP natin is nasa database table, no? So, lalabas tayo sa database table. Tapos, pasok tayo sa source na table, sorry. Database na folder. Tapos, papasok tayo sa source na folder. And then, punta tayo kay homepage. .php. Ayan. Sige nga. Matry nga natin. Before that, balik tayo sa navigation since nag-try naman tayo, no? So, lagyan natin dito. Sorry, saan nga yung homepage natin? Ayan. So, sa homepage, guys, lagyan natin dito sa taas. Wait lang po. Okay. So, sa homepage, lagyan natin siya dito ng ating another PHP code.
Okay, so dito sa homepage, lagyan natin ng opening tag ng PHP. Okay, sorry. Ayan. So, then after dito guys, is lagyan natin ng session start. And then, lagyan din natin siya ng if ang user, if hindi, if hindi siya nakalagin, if walang laman yung session natin na ginawa na variable, no? Session user, babalik tayo doon sa header. Ano, sorry, babalik tayo doon sa index page. Okay, so gagamit tayo ng header na function. Okay, so location is we're going to index page. Ayan. So meaning, mag-redirect siya. Lagyan natin ng ano, documentation for, you know, to index page. Logged in. Yan. Okay, so yan. Tapos, doon sa navigation natin na page, navigation.php, so ito yung for index.php natin, no? So, lagyan natin ng ano, PHP code. Dito na lang sa taas. So, opening tag and also, bakit siya okay, then closing tag ng PHP. Tapos, if walang laman yung session user natin, so, dito siya papunta. Ito yung ito yung ito yung i-show niya. Pero if, so another, tampo ha? So another PHP code, opening tag and also, bakit? Opening and also the closing tag of our PHP. Tapos, closing ng ano if natin na condition. And then, lagyan natin ng else. I'm sorry. Tapos, dito sa baba, another PHP. Sorry. Another PHP. Opening and closing tags. Then, i-close lang natin yung else. Ayan. So, ito yung so, if walang laman yung user session na variable natin, so ito yung magiging visible sa page or sa navigation. Pero, if may laman, so ito yung dapat na magiging visible. So, i-comment out na natin to siya. Yan. Save natin yung code natin. Okay? So, ngayon, punta tayo sa ating index page. So, nag-session start tayo dyan, no? So, try din natin na if ever nakalogin na yung user natin, hindi na talaga dapat siya babalik dito sa index page. Dapat, if nakalogin siya, dun siya papunta agad sa home page. Okay? If ever mag-try siya na magbalik dito, so, doon siya sa homepage. Okay? So, lagyan natin ng if condition, if iset, variable na session, tapos if ever may laman yung user na variable natin session, so, doon tayo sa automatic punta tayo doon sa new location, which is ang ating home page. Okay, so, punta tayo sa source na folder and then home page.
Same kay, ano no? Ayan. The same din kay login. Kay login, lagyan din natin si login para hindi na siya mag-login ulit kung once nakalogin na siya. Then, if once nakalogin na siya, hindi na tayo dapat bumalik sa login.php. Okay? Dapat mag-log out muna siya bago siya babalik ulit sa login.php. Okay, so if iset, tapos yung session variable natin for the user, and then header, location, saan yung location niya doon sa homepage? Yan. Okay. So, I hope nakaapas ang tanan, no? Diba, easy lang siya. Ayan. Sige nga, let's try to log in. Ano nga yung username natin? Alin123 at saka yung password is at capital A, then small letters na yung others, then 123. Okay, so punta tayo sa browser, then dito sa ating logout muna tayo. So, yan. Okay, so, index the page. Ay, syntax error, unexpected token at on line 6 sa index. Ah, okay, kulangan tag semicolon, guys. Again, don't forget the semicolons. Okay, yan. So, successful na. Okay, let's try to log in. So, yung username natin is Alin123, small letters, right? Small letters, dali oh. And then yung password natin is at Alin123. So, password natin is at Alin123. So, dapat mag-proceed ni siya sa homepage tapos ang naa sa navigation bar kay dili na sign up o login na buttons, dapat Alin 123 na ang makita dito. Okay, so try na to login. Oy, the requested URL was not found on this server. Ano yan? Authenticate.php. Wait lang. Location. Palabas tayo yung ano, tapos punta tayo sa source. Wait lang. Let's check muna di ano. Okay. Wala, diri sa... Okay, sige. So, not successful yung first attempt natin, no? Because yung link na nilagay natin kasi nasa source folder tayo, pupunta pa rin tayo, wala kasing database folder inside the source. So, dapat mag-go outside ka. So, balik muna tayo sa login natin ng na page. Tapos, balik tayo sa login.php natin. And then, dito sa ating, ayan, dito sa action. Okay, so sa form, then sa action, lagyan natin ng dot dot. So meaning, lalabas tayo ng source na folder, tapos papasok tayo sa database na folder, then authenticate.php. Okay, sige, save again the login.php. Refresh natin yung login.php natin, no? Dito. Ulit, second attempt. Alin123, tapos at na symbol, big letter A, L, N, Y, N, 1, 2, 3. Ayan! Nakapasok tayo, pero love me pa yung nakalagay, no? So, ano yung gagawin natin para dapat Alin 1, 2, 3 yung malalagay dyan? So, ang dali lang. So, balik tayo sa homepage.php natin. Ay, no, sorry. Navigation.php. Nasa navigation yan eh. Ayan, no? Ito si Love Me.
lang. Ito yung si Love May, oh. So, i-change lang natin yan siya simply by delete natin yung Love Me. Tapos, opening tag ng PHP. Tapos, closing tag ng PHP natin. Tapos, ilalagay lang natin dyan si echo. Echo means print, right? Echo, and then yung variable session natin. Sorry, session. Tapos, yung user. Yan. Username. Tapos, also, don't forget the semicolon. Okay, so save na natin yan, guys. So, if nakahabol kayo, so yan. And then, i-refresh natin ulit yung homepage natin. Ayan, nag-change na into Alin 123. Okay? So, ayan, naka-login na ta. So, karon mag-log out ta. So, paano mag-log out? Hindi lang man dyan, dapat simply by clicking that, magpunta tayo sa logout na page or balik tayo sa index page. Hindi tayo makabalik sa index page because yung database natin open pa. So, dapat i-close natin yung database. So, again, gawa tayo ng new file, sorry. New file. Tapos, isa-save natin yung file. Save as. Tapos, doon natin isa-save sa database. Sa database folder, tapos lagyan natin ng logout. Tama ba? Spelling logout.php. Ayan. So, meaning, ilalogout na natin um, yung ating user account sa database. So, ano yung ilalagay natin sa logout? Very short lang man siya. It's very short. Lagyan natin ng PHP. Sorry. Opening tag ng PHP. Ay, naman, nagkaganyan. Tapos, closing tag ng PHP. Ayan. Tapos, session start. Ayan, session start. Tapos, session underscore. Kung nag-start ta, syempre, para maka-log out successfully talaga, i-destroy natin yung session. Okay? And then, header. If once na na-destroy na yung session, doon na tayo babalik sa index.php. So yung location natin is, lalabas tayo sa database na folder. Tapos since nasa labas lang yung index.php natin, so index.php. Ayan. So, okay na siya, guys. But, wala pa tanahuman, kay ato pang tarungon ang atuang log out na button. Okay? So, saan to siya? So, once, okay na mo diriya guys. So, save again. Save na to. Tapos, diriya, balik ta diriya sa itong navigation.php. Diriya sa logout na button or logout na link sa ato ang navigation. Instead na index.php ang atong ibutang. So, since ang navigation.php kay naa sa source na file, na folder, mugawas ta sa source na folder, and then musulod ta sa database na folder. Tapos, adto ta sa logout.php. Yan. So, okay na guys? Sige, so save na guys. Save na na to tong files. Tanan nga inyong mga na-touch or na-edit na mga files, ipang save please. And then, add to na ta sa tong browser. Balik. So, diri sa browser, kung saan na to add to, like, itry na to ha, o add to sa index.php. Kung saan na to add to sa index.php, mo diretso siya sa homepage, kay wala pa ta nakalag out. Ayan, diretso siya sa homepage, kay wala pa ta again nakalag out. Biskan og mo add ta sa login.php, mo diretso tagyapon sa homepage. Ay, sorry. Source login.php. Sorry. So, dapat theoretically, mo
adto ta balik dito sa kuan. Ay, sorry, wala man dito login that page. Pino login 1 man dito, sorry. Yan. Biskan og again ha, biskan og moadto ta sa login, ang akong file name kay login1.php, sorry. So, biskan moadto ko sa login, mobalik gyapon ko sa homepage kay wala pa ta naka-log out. Okay? Sige. So, mo try tag log out. So, i-hover na to ang kaning username na alin123. Tapos, i-click ang logout. So, once nga successful ang pag-logout, again, mubalik siya sa index.php. Ayan, ibalik siya sa index.php kay nawag, ibalik na po niyo. Ayan, so effective ang atong navigation.php, effective ang ato ang logout.php, effective ang ato ang db_config.php, successful po ang atong paghimo sa atong authenticate.php, and also ang atong pag edit sa ato ang login index o homepage. Okay? Again, mubalik daw tabi o try ta usab. Mo try ta usab og login kung tinuod ba jud ni nag-work. So again, alin123 tapos ang password kay capital A, so LLYN 123 login. So ayan, nakasulod ko sa homepage. Muna ni ang homepage. And then, mo try na po kog log out. So, dapat mawala ning alin 123. And then, mailisan ni ugat ng sign up og login. Ayan, so successful siya. So, guys, if you have any questions, just comment in the comment section. Or, you can also chat me personally sa Facebook Messenger. And I am hoping that everyone are already finished on their index page, login page, and home page para ma-apply ninyo ni na mga codes sa inyong Spotify na website. And I am hoping that you will finish this one on or before Friday so that I can check your works. Okay, so I think maulang na ano. So that's all, guys. And see you tomorrow. I will upload again another video tomorrow para sa sign up page. Okay, so that's all. Happy coding. Bye!